Dito na si Atty. Raul Lambino, mga kababayan. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po sa suporta po. Tayo ngayon ay narito para mag-file tayo ng petition for prohibition ng mandamos para patigilin po natin yung online voting na gustong ipatupad ng Commission Elections para sa mga absentee voting ng mga overseas Filipino workers. Kaya madalang po natin pinag-aralan to, pinasa po natin maigi ito at tinignan natin kung maipapatupad ba ng tama ito ng COMELEC. At pati tayo hirap na masunod yung proseso. Attorney, wait lang, job na namin ABS-CBN. Yes. Kayo na kayo magpa-file na isa ako sa mga petitioners. Primary petitioner po kasi yung PDP Laban Party, represented by Vice Chairman Alfonso Cusi at saka ako bilang Vice President for International Affairs. Saan po sir yung copy ng Nagpa-file pa kami ng mga notice o kaya yung copy for the COMELEC at Solicitor General. So, mini-mail pa namin yung mga address namin. Ngayon po. Ongoing yung mailing namin. Diyan lang. Kailangan kasing mabigyan ng copy ang COMELEC at saka ang Solicitor General. So, hintayin natin. Katapos na papunta na rito yung aming staff. Pero for a brief background lang, ano po yung mga parang reason kung bakit tayo nagpa-file ng petition? Ano Kasi ba itong petition na to? Ito petition for prohibition ng mandamos. Prohibition in the sense na huwag muna nilang ituloy yung online voting sa mga overseas Filipino workers. First time kasi nilang gagawin ito eh. Wala pang pilot project nilang ginawa ito. Tapos binabanggit doon sa guidelines ng COMELEC na 77 election posts nila ipapatupad ito sa buong mundo. At alinsunod doon sa mga konsultasyon namin sa mga overseas Filipino workers organizations, hindi nila kakayanin at hindi nila masyadong naintindihan yung prosesong gusto ipatupad ng COMELEC. At sinubukan po nila yan. Kaya maraming nagpuntahan sa aming mga overseas Filipino workers leaders. Pinasyalan nila ako sa opisina. Pinasyalan din yung mga ibang mga kasama natin na senatorial candidates. At iisa po yung kanilang boses na sinasabing hindi nila kakayanin. Maraming mga Pilipino ang madidis-enfranchise kung ipapagpatuloy itong online voting. So ako rin pinag-aralan kong mabuti ito. Matagal kong binasa ito. Mahigit 2 linggo kong tinitignan kung paano ma-expedite nga kung tama ba yung sinasabi ng COMELEC na mas maraming mga OFWs na makakaboto into online voting. Kasi ang sabi ng COMELEC, kaya nila pinapatupad ang online voting, bababa raw yung turnout ng mga OFWs ng mga nakarang eleksyon, nasa mga 35-38% lang. So gusto nilang maparami yung mga magbubotong OFW. Maganda yung purpose, maganda yung motive, maganda yung intention. Pero in the actual practice, kasi first time na mangyari ito eh, nakasanayan na ng COMELEC at saka mga OFWs, yung dati na from 2010 to 2022 elections, ay ang importante lang naman po dyan ay ayusin lamang yung proseso. Pero maglalabas ka ng bagong prosesong online voting, ay hirap talaga. At sa tingin namin, at tama yung position ng karamihan ng overseas workers organization na ibalik sa dati yung sistema. Kaya na magsasamba tayo ng prohibition and mandamos. Prohibition para gigil yung online voting, mandamos para ipatupad yung dating ginagawa na ng COMELEC. At sa tingin namin, mas maraming mga overseas Filipino workers na makakaboto pag pinatupad yung dating sistema. Meron pa tayong panahon eh. Mag-i-start yung online voting sa April 13. Isang buwan naman yan eh. Mag-i-start yung absentee voting April 13 hanggang May 12. So 1 month yan eh. At hindi naman sabay-sabay nabuboto yung mga OFWs natin. So depende sa lugar nila. So sa tingin natin, meron nga panahon. Kaya nga po ngayon maghahain kami April 3 ngayon. Hopefully ay mapakinggan ito ng ating minamahal na Korte Suprema, yung ating petition. So hintayin lang natin. Darating dito si former Secretary Alpusi at si senatorial candidate sa kasama ko, Jimmy Bundong, ewan ko makakarating si Atty. Rodriguez, mga iba pang mga overseas Filipino workers leaders. At iwan ko pati si Atty. Glenchong yata gusto rin niyang sumama dito sa petition. Thank you sir, thank you. Maraming salamat po sa inyo. Wait namin sir, yung parang Wait, nagmimil lang po kami ng copies po COMELEC at so ano. Thank you. Salamat po sa inyo. Sila sa ganun pa rin. Yes, kung ano yung ginagawa natin dito sa Pilipinas na pagluto, ganun yung nangyayari. Personally
Usually pumupunta yung mga yung mga overseas Filipino workers doon sa mga election posts na tinalaga ng ating mga konsulat at mga embahada at doon sila pumupunta. So yung ating mga OFW kasi sanayan na nila yun at talagang nagsasakripisyo sila para lang makaboto dahil gusto rin naman na talagang participate sa ating boto. So okay sa kanila yun. Salamat. May ilang bansa na hindi pumayag, sir? Kaya nga 77 ka agad yung sinasabi na other kasi bakit nasabi namin, bakit 77 ka agad? Siguro kung ginawa lang muna, pilot muna natin ng 5 or 10 para ba-testing natin kung okay ba or hindi. Ngayon ibalawakan ka agad ang gusto ng COMELEC. Iyon ang sinasabi ng mga organizations ng OFW na hindi nila kakayanin na mas maraming makakaboto pag Sir, may nakita ba kayong posibilidad na posibleng mamanipulate ang resulta ng online voting? Kaya kayo nag-file? No. Ang kinatatakutan lang namin ay yung hindi magkakaroon ng yung matugunan yung hangarin ng mga OFWs na makaboto sila, ma-disenfranchise sila. Kasi nga mahirap nang sundan yung proseso ng online voting. Marami ang mga hindi nakakaintindi sa ating mga overseas Filipino workers kung paano gamitin yung kanilang gadget, smartphone ba yan, laptop, yung kanilang iPad. Mahirap talaga. Kahit na tayo pag nandito nahihirapan po tayo. Kaya yun ang kanilang hinaing yung mga leaders ng mga organizations. Sir, nakarating na ba sa inyo yung reklamo ng mga OFW na hanggang ngayon hirap sila makapasok sa system ng COMELEC? Yun nga yung isa. Hirap na kasi nga di natin alam kasi kung ano yung technology yung ginagamit sa iba't ibang mga bansa, no? Kung mabilis pa yung internet doon o mabagal yung internet doon, nakakaiba-iba kasi So hindi natin alam kung gaano kabilis. Kaya walang hard and fast rule kasi ng paggamit ng technology. So sabi ng mga organizations ng OFW, mabuti na yung dating nakasanayan kasi alam na natin personal na pupunta yung mga butante sa mga electoral post na ikinahalaga ng COMELEC at saka ng embahada natin at doon sila sila pupunta. Sir, ano yung advice mo sa mga OFW na planong bubuto ngayon online? Anong gagawin Kung nila sakali ngayon? man po na hindi po natin makukuha yung ating hinihingi na mapigilan itong online voting at magtutuloy-tuloy pa rin po yan, bumuto pa rin po kayo. Tiyagain po ninyo, subukan pa rin po ninyo kung sakaling hindi natin makuha ito. Kasi ginagawa namin yung ating pamamaraan na matulungan po kayo na ma-exercise po ninyo yung inyong sovereign right pursuant to the Constitution under the preamble, under Article 2, Section 1 na sovereignty resides in the people. So yun ang ating gustong gawin kaya natin ipafile itong petition na ito. Sir, ang isang abogado kasi sir na si Attorney Harold yung nag-expose sa posibleng dayaan na mangyayari kung magkakaroon ng connection sa internet. Okay. No? Dito sa online na ito, palagay nyo may posibilidad? Hindi ko alam yung naging basihan ni Attorney Respicio. Attorney Respicio, isang magaling na abogado na from Isabela at nire-respeto natin siya. Kilala ko yung tatay niya at napakahusay na pamilya po sila. At palagay ko naman hindi magsasabi ng gano'n si Attorney Respicio kung wala po siyang naging basihan. Isa siyang mahusay na abogado, accountant siya at mas techy siya kisa sa akin. So I'll leave it at that na may basihan yung mga pangamba ni Attorney Respicio na itong teknolohiyang pinapairan ngayon dito sa ating bansa. Wala namang perfecto yan kahit na anong technology. There is always the possibility na hindi 100%. So okay lang yung panawagan ni Attorney Respicio ay kailangan tugunan po yan ng COMELEC na ayusin yung mga sinasabi ni Attorney Respicio. Sir, sa lahat ng mga supporters natin, sino yung dapat iboto natin, sir? Sabi ko nga, lagi kong pagdating sa senatorial elections, kung sa tingin po nila ay sa loob ng 30 taon ay nagkaroon ng magandang pagbabago ang kanilang mga buhay, gumanda po yung kalidad ng edukasyon ng ating mga mamamayang Pilipino, naging mura ang mga bilihin, ay ibalik po ninyo yung mga dating tumatakbo na po yan. Pero kung sa tingin po ninyo ay lalong naghirap ang inyong buhay, nakaranas po kayo ng gutom, at ang Pilipinas ay hindi po umaasenso, subukan naman po ninyo ang bago. PDP Laban, Team Duterte, Team Suka. Salamat sir, salamat. Salamat. Thank you po, Attorney. Maraming CBS salamat. Vlogger. Salamat. Maraming salamat.